as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito sa ating programang Rise and Reflect. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. His mercies never come to an end. They are new every morning. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig sa iba't ibang istasyon ng radyo dito sa Luzon. Ganon din po ang mga sumusubaybay, maagang nakatutok dito sa ating Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Dito sa ating programa, Rise and Reflect, ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ipinakita muli niya sa atin ang kanyang kabutihan na tayo ay nagising sa umagang ito at kanyang ibinigay muli ang buhay at kalakasan na nagmumula sa kanya sa pagbabasa ng kanyang salita at siyempre sa ating paglapit sa kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Muli ay ipagpapatuloy natin ang ating pagbasa ng kanyang banal na salita mula po sa ang Bible Pinoy Version. Ngayon ay nasa kabanatang 18 tayo, talatang 16 hanggang 33 ang ating babasahin. Sundan niyo po ang aking pagbabasa. Talatang 16. Pagkatapos, umalis ang mga lalaki at hinatid sila ni Abraham sa lugar na kita nila ang buong Sodom. At sinabi ni Lord sa sarili niya, "Hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Magiging malaki at malakas na bansa ang lahi niya. At ibibless ko ang lahat ng mga bansa dahil sa kanya. Pinili ko siya para ituro niya sa mga anak at sa buong angkan niya na sundin ako at gawin kung ano ang tama at patas. Pag ginawa nila yon, tutuparin ko ang lahat ng pinramis ko." Tapos sinabi ni Lord kay Abraham, "Grabe ang mga sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomorrah. Ang laki-laki ng kasalanan nila. Bababa ako doon para malaman kung totoo nga ang mga yon." Tapos umalis na ang dalawang lalaki at pumunta sa Sodom.
Pero nagpaiwan si Lord kasama ni Abraham. Lumapit si Abraham kay Lord at nagtanong, idadamay niyo po ba yung mabubuti sa pagwasak niyo sa masasama? Paano kung may 50 na mabuting tao doon? Wawasakin niyo pa rin ba yung buong city? Hindi niyo ba sila patatawarin para iligtas yung 50? Sure ako na hindi niyo idadamay yung mabubuti sa parusa sa masasama. Hindi kayo ganon. Dapat patas ang judge ng buong mundo, di po ba? Sumagot si Lord, kung may 50 na mabuting tao sa Sodom, patatawarin ko ang buong city para sa kanila. Nagsalita ulit si Abraham, Lord, sorry sa sasabihin ko. Tao lang po ako, di ko dapat sinasabi ito. Pero kung may 45 lang ang inosente doon at hindi 50, wawasakin niyo pa ba yung buong city dahil kulang sila ng 5? Sumagot si Lord, hindi ko wawasakin ang city kung may 45 na inosenteng tao doon. Nagsalita ulit si Abraham, kung 40 lang po, sumagot siya, para doon sa 40 na matuwid, hindi ko wawasakin ang Sodom. Sabi ni Abraham, please, huwag kayong magalit, Lord. Hihirit uli ako. Paano po kung 30 lang sila? Hindi ko itutuloy ang bala ko kung may 30 na mabuting tao doon, sagot niya. Sabi ulit ni Abraham, Lord, sorry ang kulit ko. Kung 20 lang yung makita mong mabuti doon. Sumagot siya, hindi ko wawasakin ang city para sa 20 na yon. Sinabi pa ni Abraham, please, huwag kayong magalit. Lord, last na lang po. Paano kung 10 lang ang makita niyong inosente doon? Hindi ko wawasakin ang lugar na yon kung may 10 inosente doon, sagot niya. Pagkasabi nito, umalis na si Lord at umuwi naman si Abraham. Pakikipag-bargain sa Diyos. Kaibigan, marahil ay nasubukan mo nang makipagtawaran. Sa Diyos, nasubukan mo na bang magsabi sa Panginoon, pagalingin mo lang ako, Panginoon, maglilingkod ako ng buong buhay ko sa iyo. Marahil ay napakadesperado mo para sa kanyang favorable response, na handa kang mangako ng kahit na ano. Madalas itinuturo ng mga tao ang bahaging ito ng Biblia na ating binasa bilang isang halimbawa ng pakikipagtawaran sa Diyos. Ngunit may higit pa sa kwentong ito ni Abraham. Sa Genesis, Kabanatang 18, talatang 16 hanggang 33 na ating binasa, inihayag ng Panginoon ang isa pang dahilan kung bakit siya dumaan o huminto sa tabi ng tolda ni Abraham. Sinabi niya, ang hiyaw laban sa Sodoma at Gomora ay napakalaki at ang kanilang kasalanan ay napakabigat. Bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin. Siyempre alam ng Diyos ang lahat tungkol sa mga kasalanan ng mga tao ron, nakikita niya ang mga nangyayari. Ngunit dito sa talatang ito ay inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham at sa atin bilang isang makatarungan at matuwid na hukom. Tinuturuan din niya si Abraham ng tungkol sa kanyang biyaya. Labis na nabagabag si Abraham sa pahayag na iyon ng paghatol. After all, mayroon siyang special na interest sa mga tao doon. Nandoon ang kanyang pamangkin. At hindi lamang doon nakatira si Lot at ang kanyang pamilya, kundi iniligtas din silang lahat ni Abraham mula sa mga mandarambong na lumusob noon sa Sodoma. Sa talatang 23, lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Talatang 24, kung mayroon po kayang 50 na matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Sa talatang 26, sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 na matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila, hanggang sa bumaba ng 10. Nababahala si Abraham na ang mga taong ito ay hahatulan ng Diyos ng hindi patas. Pansinin na nanalangin siya hindi lamang para kay Lot na maligtas, kundi maging sa Sodoma at Gomora.
sa kabuuan, sa pangkalahatan. Nangatwiran siya na ang ilang mabubuting tao ay sapat na upang maligtas silang lahat. Ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya bilang tugon naman sa kahilingang ito. Madalas ang nakikita ng mga tao sa kwentong ito ay si Abraham na nakikipagtawaran in behalf of the people of Sodom and Gomorrah. At ang Diyos na parang malupit na ang gusto lamang ay magbigay ng hatol. Ngunit hindi ganon ang kaso. Pansinin natin, kaibigan, na ang Diyos ay hindi kailanman nagbigay ng counter-offer, kundi bawat tawad na ipinakiusap ni Abraham ay sinasang-ayunan ng Diyos mula 50 pababa hanggang 10. Walang hindi tinanggap ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ipinapakita muli sa kwentong ito ang pagkamahabagin ng ating Panginoong Diyos. Handa siyang tumugon sa ating kahilingan, lalo na kung para sa kaligtasan ng sinuman, sapagkat siya mismo ang nagsabi sa Ezekiel, Kabanatang 33, talatang 11, pakinggan mo, kaibigan, ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. Ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwan na ang masamang pamumuhay upang mabuhay sila. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, mahalaga ang intercessory prayer. Kaibigan, maaari rin tayong manalangin para sa iba na makarating sila sa isang nakapagliligtas na relasyon at kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. At maaari tayong magtiwala na alam ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga banal mula sa mga pagsubok and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. 2 Peter chapter 2 verse 9. Kaibigan, bakit nakita ni Abraham ang paghatol sa Sodoma at Gomorrah na lubhang nakakabalisa? Ano ang matututunan natin sa pakikipag-bargain ni Abraham sa ating Panginoong Diyos? Ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Nasubukan mo na bang manalangin para sa iba? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa ating pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting inawit ni Clarence K. Gusilatar, may pamagat na Balik Na, Kapatid Ko. Pakinggan natin ang mensahe ng awit. Nang ako'y nawala ng pag-asang maglingkod, nang hina at tuluyang nalayo sa Diyos, nangako sa Kanya ngunit nakalimot, sa sanglibutan sumama at nalipang, at ang lahat ng pangako ko binigyan ng sariling pangangatwiran. Subalit ang ating Ama na nagmamahal ng tunay sa Kanyang anak, o balik
Kanya, o balik na. Maraming bagay sa mundong ito ang hadlang. Iwanan mo at bumalik na sa Kanya. Kung kapwa mo'y hadlang sa'yo, pagbabalik, unawain at mahalin mo na lang siya. At ang lahat ng pangako ko, nagtiwala sa sariling katuwiran. Subalit ang ating Ama na nagmamahal ng tunay sa naligaw niyang anak, o balik na, kapatid ko. Paglilingkod sa Diyos, unahin mo. Ibigay ang pasaning mabibigay sa Kanya. Sumunod sa lakad niya, o balik na. Ang Diyos ang nagkaloob sa Kaniyang bayan, humawak at tumitig sa Kanya. Kapatid ko, paglilingkod sa Diyos, unahin mo. Ibigay ang mga dalangin mabigat sa Kanya. Sumunod sa lakad niya, o balik na. Ibigay ang mga dalangin mabigat sa Kanya. Sumunod sa lakad niya, o balik na. Sumunod sa lakad niya, o balik na. Maraming salamat, Clarence, sa iyong awiting inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, at nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, kaibigan. Tayo ay sama-samang manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, sa mundong ito nakikita namin ang maraming kasamaan na hindi napaparusahan. Sa aming matuwid na galit, Panginoon, ipalaala sa amin ang iyong habag sa mga makasalanan. Bagamat ipinangako mo ang katarungan, ang paanyaya sa kaligtasan ay nananatiling bukas sa pinakamasama sa amin. Tulungan mo po kaming maging kagaya ninyo na naghahangad palagi ng kaligtasan para sa lahat, sapagkat wala kayong kasiyahan, katuwaan na ang mga makasalanan ay makita ninyong namamatay, kundi nais ninyong kami ay magsisi at bumalik sa inyo. Dakilang Diyos, salamat po sa napakadakila ninyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Akin po ngayong idinadalangin para sa proteksyon ng aming mga kaibigang nakikinig sa buong maghapong ito. Sa inyo pong pangangasiwa sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya pong gagabay sa kanila. Tulungan po
ang aming mga kaibigan na buksan ang kanilang mga puso at kaisipan sa pangangasiwa ng Santong Espiritu. At ang inyo pong pag-iingat ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin sa buong maghapon sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli kaibigan, ako ay natutuwa na nakasama kita sa araw na ito sa ating pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos sa pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan sa atin at sa pananalangin. At para naman sa iyong pagpapatuloy ng pag-aaral ng Kanyang salita, amin pong iniaalok sa iyo ang napakagandang Bible Study Guide, ang Explore, kung saan iyo pong patuloy na mapag-aaralan ang salita ng ating Panginoong Diyos, topic by topic, dyan sa inyong mga sariling tahanan. Mapapasayo ang araling ito kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan at address dito sa ating himpilan sa mga numerong 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. That's 0918-9447-891. Kayo naman po na nakatutok dyan sa ating Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section, inyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng inyong mga contact numbers sapagkat mas madali po nating na ipapadala sa mga delivery riders ang atin pong aralin at mga aklat kung mayroong contact numbers. Mapapasa inyo ang atin pong Bible Study Guide ng libre. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Manatili kang nakikinig sapagkat susunod ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoon. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. My hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.